Magandang araw, Pilipinas! Naimbag nga aldaw, lambak ng Cagayan. Narito na ang mga balita at impormasyong dapat ninyong abangan. CSU President Alvarado, isa sa top 10 Philippine Resilience Awardee. AUNQA, kinilala ang CSU sa kahusayan sa larangan ng akademya. At CSU Gonzaga Campus, inilunsad ang Mangrove and Bamboo Research Innovation Center sa kanilang Bamboo Sanctuary. Tara na, sama na, umuusbong, bumabangon. O tara na, kagapay mo, CSU. Kagapay mo, CSU. Pagbati sa ating mga tagapanood sa edisyong ito ng buwan ng Oktubre at Nobyembre. Kami po ang inyong magiging kaagapay sa paghahatid ng balita at impormasyon na aming binantayan. Ako po si Mark Dave De La Fuente. At ako naman, si Rachel Amarles. At ito ang Kaagapay Mo, CSU. Masayang tinanggap ni University President Urduha G. Alvarado ang parangal bilang isa sa top 10 Philippine Resilience Awardee ngayong taon. Alamin natin kung paano niya ito nakamit mula sa report ni Yani Alfaro. Public service is a public trust, maging isang leader na may integridad. Ito ang nais iparating ni Cagayan State University President Urduha G. Alvarado matapos siyang parangalan ng National Resilience Award bilang isa sa mga babaeng lokal na leader na nanguna sa inobasyon sa iba't ibang usapin, kabilang na ang climate change. Nakikipag-tie-up tayo sa mga local government units para mag-develop tayo ng tourism area. It could be agricultural tourist area or maybe economic tourism na doon sa tourist area na yon, merong livelihood generation na nangyayari, may mga proyekto, may mga teknolohiya na ginagamit ng ating mga komunidad. Samantala, pinasalamatan din niya ang National Resilience Committee para sa tiwala at karangalang iginawa nito. I would like to thank the award-giving body, the National Resilience Council, for considering me as one of the awardees for this very, very prestigious award. I never expected that this year I would be receiving this kind of award. It came to me by surprise. Yani Alfaro para sa balitang inyong Kaagapay. Sa buong Reyon 2 ng Cagayan State University ay ang tanging universidad na nakatanggap ng Asian University Network Quality Assurance o AUNQA Certification Award. Alamin natin ang buong detalye mula sa report ni Maribeth De Leon. Iginawad ng Commission on Higher Education International Affairs ang parangal bilang pagkilala sa dedikasyon nito sa international na pamantayan. Ang parangal ay natanggap sa ngalan ni CSU Carrig Campus Executive Officer Arthur G. Ibanez noong October 6, 2023 na ginanap sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Dagdag pa rito, ang AUNQA Certification Award ay pagkilala sa dedikasyon ng CSU sa kausayan sa larangan ng akademya. Sa pamamagitan ng associate member sa Asian University Network Quality Assurance at sa pagkakaroon ng 4 na programang pinag-aralan ng ahensya ng akreditasyon. Ang parangal na ito ay naging makabuluhan sa pangangasiwa ni University President Urduha G. Alvarado at iba pang opisyalis ng universidad na walang sawang nagtatrabaho para sa inaasam-asam na akreditasyong ito. Maribeth De Leon nag-uulat para sa balitang inyong Kaagapay. Isa na namang magandang proyekto ang naisagawa sa CSU Gonzaga Campus matapos ilunsad ang Mangrove and Bamboo Research Innovation Center o MANRIC na dagdag pasilidad at atraksyon sa kanilang Bamboo Sanctuary. Atin itong tunghayan sa report ni Janelle Lapat. Matapos mailunsad ng Cagayan State University Gonzaga Campus ang proyektong Bamboo Sanctuary nitong 2019,
Patuloy pa rin ang operasyon nito sa larangan ng ecotourism, income-generating projects at ang pangunahing layunin nito na maisakatuparan ang climate change mitigation ngayon at sa mga susunod pang mga taon. Nitong nakarang 30 na Setyembre lamang ay inilunsad ang Mangrove and Bamboo Research Innovation Center o MABRIC na katuwang sa patuloy na pagpapalawak sa bamboo project na kabilang sa Mangrove and Bamboo Agroforestry Program. Dinaluhan ng iba't ibang opisyal ng universidad ang paglulunsad ng panibagong yugto ng proyekto. Kabilang sa mga dumalo sina University President Orduha G. Alvarado, Executive Director Ma'am Marcis Ballesteros, LGU officials na pinangunahan ni Don Collado, Student Regent Mark Jellico Rodillas at iba't ibang kagawaran at kawani ng nasabing institusyon. Sa pahayag ni CEO Dr. Pacris, hindi natatapos ang operasyon ng Bamboo Sanctuary dahil sa masusing collaboration o partnership sa iba't ibang government at private institutions sa pamamagitan ng compliance ng iba't ibang proposals para sa kukulang technical assistance at funding assistance ng proyekto. Ito po ay bukas sa publiko. Ang ginawa po namin ito para sa community, para lalong magkaroon ng kaukulang appreciation o pagpapahalaga sa kawayan. Nagkaroon kami ng collaboration o partnership with different government and private institutions para sa programa ng aming Bamboo Sanctuary. At siyempre, yung tulong ng ating mahal na presidente, si Presidente Orduha G. Alvarado, ang kanyang suporta, ang kanyang vision para sa Cagayan State University, yun ang ginawa naming inspirasyon para mabuo lahat ang programang ito. Ang Bamboo Sanctuary ay parang ginagamit na laboratory venue ng ating mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo. Ang buong CSU ay umaasang sa mga susunod pang taon ay mas mapapayabong pa ang bayan ng Gonzaga sa tulong ng Bamboo Sanctuary Project. Janelle Lapat, para sa Balitang Inyong Kaagapay. Magandang balita po dahil nakapagtala ng 16 na bagong Certified Public Accountants o CPA ang CSU Andros Campus sa katatapos lamang na September-October CPA Licensure Examination. Sa datos ng Professional Regulation Commission o PRC, hindi bababa sa 57% ang nakapasa at nakapagkamit ng national passing rate ng 31% o tinatayang 2,740 mula sa 8,734 examinees ang pumasa. Samantala, nakapagtala naman ng 25 newly registered fisheries professionals ang CSU Apari Campus na may institutional passing rate na 39.6% na mas mataas sa national passing rate na 33.71%. Dagdag pa rito, nakapagtala rin ang CSU Carig Campus ng 60 new medical doctors na may institutional passing rate na 84.48% at may national passing rate na 63.25%. Namamayagpag naman ang CSU Sanchez Mira dahil matagumpay na nasungkit ng isang agricultural student na si Hermie J. Bacud ang top 4 spot nationwide sa November 2023 Licensure Examination for Agriculturists. At isa pang magandang balita dahil hindi rin nagpahuli ang mga education students ng CSU campuses sa katatapos lamang na licensure examination for professional teachers in elementary and secondary education. Sa elementary education, 214 examinees ang pasado habang 673 naman sa secondary education. Sa kabuuan, umabot sa 887 new LPTs ang bilang ng mga pumasa. Kaugnay pa rito, 97.42% ang institutional passing rate sa elementary level habang 84.87% naman ang overall institutional passing rate sa secondary level. Talaga nga namang nakakahanga ang husay at galing ng mga CSUans. Kaugnay niyan, isa na naman pong naging estudyante ng CSU Carig Campus ang nakukuha ng top 9 spot sa katatapos lamang na 2023 Librarians Licensure Examination. Alamin natin ang kwento ng kanyang tagumpay mula sa ihahatid na ulat ni Angelina Batay. Matagumpay na nakamit ng CSU alumni na si Peter John Balad ang ika-9 na pwesto na nakapagtala ng 87.45% na marka sa katatapos lamang na Librarian Licensure Examination nitong Setyembre. Dahil sa ipinamalas na galing ay umani ng samot-saring papuri at oportunidad si Peter.
Ayon kay Balad, aminado siya na nakaranas siya ng pressure at konting pagdududa sa sarili sa kadahilan ng mayroon lamang siyang 2 buwan upang paghandaan ng LLE. Ang maipapayo ko lang siguro, kilalanin nyo yung study patterns nyo. Huwag nyo ipilit yung sarili nyo na mag-review kung hindi naman kaya. We believe through our strength and through our passion, we can change lives. Pero dahil sa tulong at suporta ng kanyang mga pamilya, professor, program chair at iba pa, nagkaroon ito ng lakas ng loob upang i-take ang examination. Kaugnay nito, nagbigay naman ng mensahe si Balad sa mga susunod na magte-take ng exam na gustong makamit ang parehong antas ng kanyang tagumpay na huwag mawawalan ng tiwala sa sarili. Angelina Batad para sa Balitang Inyong Kaagapay. Tunay ngang talentado at bibong-bibo ang mga CSU1 sa anumang larangan. Kaugnay nito, ipapakita natin ang dugong CSU1 na tatak number 1 kasama ang Athena Performing Arts Bureau. Gumiyaw, gumalaw, umikot, sumayaw, umindak, pumalapak, tumalon, lumipad, palayain, sayaw, na nasa puso, ipamahagi sa buong mundo. Gumiyaw, gumalaw, umikot, sumayaw, umindak, pumalapak, tumalon, lumipad, palayain, sayaw, na nasa puso, ipamahagi sa buong mundo. Lamig hininga ng hangin na gumagabay sa bawat galaw, sabay sa indayog ng punong kahoy at nagliliparang balin sa sayaw. Buong kalawakan ng palaruan, paliparin, mapalikhang kaisipan. Gumiyaw, gumalaw, umikot, sumayaw, umindak, pumalakpak, tumalon, lumipad, palayain, sayaw, na nasa puso, ipamahagi sa buong mundo. Gumiyaw, gumalaw, umikot, sumayaw, umindak, pumalakpak, tumalon, lumipad, palayain, sayaw, na nasa puso, ipamahagi sa buong mundo. Batiin ang sinag ng araw at buwan na sinasalamin ng dalampasigan, dumadaloy lakas at kapangyarihan mula sa sayaw ng kalikasan. Buong kalawakan ng palaruan, paliparin, mapalikhang kaisipan. Humiyaw, gumalaw, umikot, sumayaw, umindak, pumalapak, tumalon, lumipad, palayain, sayaw, na nasa puso, ipamahagi sa buong mundo. Humiyaw, gumalaw, umikot, sumayaw, umindak, pumalapak, tumalon, lumipad, palayain, sayaw, na nasa puso, ipamahagi sa buong mundo. Susunod ay inyong matutunghayan kung paano isinasagawa ang produktong ipinagmamalaki ng Piat Campus. Tutukan yan at iba pang mga impormasyon sa aming pagbabalik. Kaagapay mo CSU. Nakakatakam, masustansya at masarap. First low as 50 to 180 pesos. Bata man o matanda, siguradong swak ito sa inyong panlasa. Itawes Fresh Milk.
Naghahanap ba kayo ng perpektong lugar para sa iyong okasyon o event? Ano pang inaantay mo? Tara na sa CSU Red Eagle Gymnasium. Sa CSU Red Eagle Gymnasium, abot kamay mo ang perpektong venue para sa iyong mga espesyal na okasyon. Para sa iba pang impormasyon, pumunta lamang sa CSU Carig Admin Office. Mahilig din ba kayo sa sariwang gatas? Paniguradong magugustuhan nyo ang produktong bukod sa masarap na, ay masustansya pa. Ngunit paano nga ba ito ginagawa? Ibabahagi sa atin yan ng ating kasamang si Jomelyn Tovera mula mismo sa paggawaan nito. Masarap, sariwa, at matamis. Yan lamang ang masasabi nyo kapag natikman nyo ang ipinagmamalaking dairy milk product ng CSU Piat. Pero, alam nyo ba kung paano ito nagsimula? Kilala ang CSU Piat sa paggawa ng flavored dairy milk sa Cagayan. Bilang isang naturingang dairy multiplier farm ng National Dairy Authority, nagtatag ang Universidad ng Dairy Cattle Research and Development Center na siyang nangangasiwa sa pag-aalaga ng mga baka at produksyon ng gatas. Ang dairy project ay nagsimula noong July 2015 na kung saan ang National Dairy Authority ay bigay ng isang module ng gatasang baka. Ito ay bibilang na 25 heads. Bilang tugon ng presidente ng CSU sa pagpapalaganap ng produksyon ng gatasang baka, ginawang niche program ng CSU Piat ang proyekto para may sakatuparan ang layuning pag-ibayuhin ang pagpaparami at pagpapaunlad ng industriyang bakahan sa Rio Negros. Hindi lang basta damo ang kinakain ng mga baka. Kailangan na ito'y masustansya at nagbibigay ng mataas na antas ng nutrients upang maging maganda ang kalidad ng gatas na inilalabas ng mga ito. Ang pamunuan ng CSU Piat ay nagpatanim ng 10 hektaryang napier grass na kinukuha at kinokolekta sa pamamagitan ng cut and carry. Ang mga napier grass ay dinediretso sa forage chopper upang gawing silage. Ang mga naburong damo ay nilalagay sa mga drum upang isailalim sa fermentation ng 21 araw bago ipakain sa mga baka. Ang mga cowshed ay pinapanatiling maayos para maging komportable ang mga baka. Gayon din ang mga paddocks o lugar kung saan ipinapastol ang mga baka ay sinisigurong may matibay na bakod para hindi makalabas ang mga ito. Maliban dyan, ang center ay kumuha rin ng mga tao na sumailalim sa masinsinang pagsasanay sa pag-aalaga ng mga baka. Kasama na rin dito mga tao makatutulong sa pagproseso at paggawa ng mga gatas. Hindi biro ang pag-aalaga ng gatasang baka, kaya pinapanatili namin ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang antas na nutrisyon, sa pamamagitan ng pagpapakain ng magandang klase ng damo at concentrate. Kasama na rin dito ang regular na pagbibigay ng mga vitamina at paburga. Ang mga gatasang baka ay araw-araw na kinokolektahan ng gatas sa pamamagitan ng automatic milker o milking machine. Ang mga gatas na nakokolekta sa mga baka ay araw-araw na sumasailalim sa pasteurization process bago ito gawing flavored milk. Ang mga gatas ay nilalagay sa milk can upang kiluhin. Papakulaan gamit ang double boiling method sa temperaturang 75 degrees at pagkatapos nito ay nilalagay sa plangganang may tubig para sa cooling process. Sa umaga madalas kolektahin ang mga flavored dairy milks.
At kung marami ang kanilang produksyon, kinukolekta rin ito sa hapon at idinadala sa iba't ibang karatig bayan ng Cagayan. Ang Dairy Cattle Research and Development Center ang kaisa-isang dairy project na pinamamahalaan ng isang state university sa Cagayan. Isa sa mga layunin nito ay ang mag-supply ng mga pasteurized milk sa mga milk feeding program para sa mga school children sa Cagayan. Malaki ang potensyal ng dairy bilang isang niche program ng CSU, lalo na kung ito isusuportahan at tatangkilikin ng mga Cagayanos. Manood, makinig, at matuto. Dito lang yan sa CSU Knows. Sa tagal nang naitatag ang institusyon ng Cagayan State University, inyo na bang narinig ang kasaysayan ng ating universidad? Kung hindi pa, aming ibabahagi ang kaunting kaalaman tungkol dito hatid sa inyo ni Joshua Kisay. CSU1. Alamin natin ang kwento sa pagbukas ng pintuan ng CSU. Halina't matuto dito sa CSU, alamin mo! Ayon sa kasaysayan ng CSU, sa tulong ng dating senador na si Juan Ponce Enrile, nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Presidential Decree No. 1436 noong 11 ng Hunyo 1978. Sa araw na iyon, naitatag ang pamantasang pampamahalaan ng Cagayan o CSU sa lalawigan ng Cagayan. Nabuo ang universidad sa pamamagitan ng pinagsama-samang post-secondary institutions. Sa kasalukuyan, ang CSU ay binubuo ng 9 na campuses. Ito ay ang Gonzaga, Apari, Lalo, Lasam, Sanchez Mira, Piat, Andrus, Carig at Solana Campus. Ang unang presidente ng CSU ay si Dr. Manuel T. Corpus. Siya ay isa sa mga opisyalis na nag-aproba sa panukalang buksan ang Kolehiyo ng Medisina sa Universidad. Ikalawa ay si Dr. Armando C. Cortez. Dahil sa desisyon ng Board of Regents, ipinagkaloob ang otoridad na mag-alok ng Bachelor of Laws and Letters sa Universidad. Pangatlo ay si Dr. Roger P. Perez. Sa kanyang panahon, itinayo ang gusali ng administrasyon at tinatawag itong Atina Quadrangle. Ikaapat ay si Dr. Romeo Arquilang. Sa kanyang administrasyon, siya ang nagsikap na buhayin ang ugnayan sa Accreditation Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines or AACUP at ibalik ang programa ng universidad sa sistema ng akreditasyon. Sa kasalukuyan, ang nakupong presidente ay si Dr. Orduha G. Alvarado. Sa pakikipagtulungan ng Cagayan State University sa pamamagitan ni Dr. Alvarado, kasama si Congressman Lara at ang Board of Regents, naitatag ang CSU Solana Campus. Sa pagdaan ng maraming taon, mas lalo pang pinapabuti ng universidad na makapaghatid ng kalidad na edukasyon para sa lahat. Joshua Kisay, CSU, alamin mo! Abangan! Mga pasilidad na ipinagmamalaki at patuloy na nakapagbibigay ng serbisyo sa loob at labas ng ating institusyon. Pakatutukan ang lahat ng yan sa aming pagbabalik. Kasabay mo CSU. Tara na sa CSU Hotel, ang iyong pangalawang tahanan. Mag-bonding kasama ang iyong mga kaibigan o pamilya. Dito, palaging may lugar para sa masarap na usapan. Mayroon din itong function room na perpekto para sa mga pagpupulong at kaganapan. The CSU Hotel, kung saan ang bawat sandali ay espesyal. Mag-reserve na ngayon. Hatid namin sa inyo ang perpektong lugar para sa mga mahalagang pagpupulong. CSU Claude Convention Center. Sa kalidad ng pasilidad at malawak na espasyo, dito, ang bawat tagumpay ay nasusundan ng mas marami pa. Maaaring ganapin dito ang mga seminar, teatro at iba pang pagdiriwang. Ang mga eksperto at dedikadong empleyado ay natitiyak na bawat detalye ay perpekto, magiging swak at matagumpay ang iyong programa. Kasabay mo CSU. Mas
Mas nakikilala ngayon ang CSU Hotel simula noong ito'y buksan sa publiko. Kaya naman patuloy itong palalawakin upang makatulong sa mga estudyante para maging training ground. Tayo'y isasama ni Aaron Villacentino sa kanyang paglilibot upang makakuha pa ng ibang impormasyon. Maaliwalas, malaki, at may top-notch service, ito ay ang pinagmamalaking CSU Hotel ng Cagayan State University, Andros Campus. Paano ito na ipatayo at ano-ano ang mga serbisyo at benepisyo nito sa mga CSU-1s? Ating alamin dito sa CSU Avenue. Binuksan ang CSU Hotel sa publiko noong Oktubre 2019 nang isinagawa ang unang International Conference on Food and Economic Security and Environmental Sustainability sa Universidad. Inilunsad ang konstruksyon ng CSU Hotel sa pamumuno ng dating CSU President Roger P. Perez at ipinagpatuloy ni President Urduha Alvarado. Pinondohan ng 4 na palapag na gusali ng humigit kumulang 35 milyong piso upang mabigyang oportunidad ang mga mag-aaral ng agarang karanasan sa kanilang piniling propesyon at industriya. Mula sa rekomendasyon ng dating College of Hospitality Management Dean at ngayon Hotel Administrator na si Ma'am Judy Lourdes Luyun, ang CSU Hotel ay naglalayong tugunan ang demand ng on-the-job training sa universidad. The CSU Hotel is where students enrolled in on-the-job training or practicum are sent to practice their skills in various competencies in a real-time environment. So malaking tulong ito para sa mga mag-aaral na walang kakayahan na pumunta sa labas ng probinsya ng Cagayan to have their OJT kasi it is already located right here inside our campus. Marami na rin tayong mga mag-aaral na nag-OJT or nag-practicum dito. Kabilang na rin ng mga mag-aaral na galing sa Sibeya kung saan some of them are currently employed by the CSU. Kabilang sa 8 nag-OJT rito at 2 sa ngayon hotel worker na ay ang Hospitality Management graduate na si Julie Anyap. Aniya, malaki ang kanyang pasasalamat sa naging karanasan niya rito sapagkat sinanay siya ng pasilidad sa mga kakayahan na dapat niyang matutunan. Noong nag-OJT ako, ang mga naranasan ko dito is supervise ako, tapos dito sa kitchen naman, lagi kong kasama yung mga chef, yung mga line cooks. Minsan, nandito din yung supervisor na nag-a-assist sa amin, tapos yung hotel administrator din nandito din para magbigay ng mga directions. So, dapat gawin namin yun nung nag-OJT kami. As an employee na, iba na yung direction. So, dapat responsible ka na. Halimbawa sa time, pag time in, tapos sa work, dapat responsible ka na, hindi ka na sinusupervise. Tapos, nagiging flexible din kami dito kahit may kanya-kanya kaming task. Nagagawa namin yung iba't ibang pinapagawa sa amin. Sa kasalukuyan, mayroong 10 guest rooms. 5 rito ay double room, 2 twin room at 3 suites. Ang coffee shop naman ay kayang i-accommodate ang 12 hanggang 15 katao. Dito matitikman ang freshly brewed coffee drinks, pastries at mga short orders. Mayroon ding function room na nakalaan para sa mga meetings, conferences, seminars o social events at may seating capacity ito para sa 40 katao. Dagdag pa rito ay may alok ding catering services ang hotel. Patuloy pa rin ang pagpapaigting ng ibang pasilidad dito katulad ng restaurant at lounge bar na inaasahang mabuksan sa publiko sa mga susunod na buwan. Ika nga ng CSU, educating for the best at patuloy na magbibigay ng maayos at dekalidad na edukasyon ng universidad, hindi lamang sa larangan ng akademya, kundi pati sa mga serbisyo, proyekto at infrastruktura. Aaron Villacentino, Panalo Ka, CSU. Magandang umaga, CSU1! Nandito tayo ngayon sa CSU Carig upang alamin kung ano nga ba ang pinakamahirap na course subject sa napili nilang program at para na rin humingi ng study tips. Ako si Romel Cabildo para sa Spill Mo Na Yan, CSU1!
Good morning, CSU 1. Nandito tayo ngayon sa first student na nahanap natin. Good morning, ate. Good morning po. I'm Khalid Calias, second year BS Biology student. Siguro ngayon second year is ito po, analytical chemistry and ecology. Any study tips sa mga kapwa nating estudyante na nag-struggle din sa kanilang core subject? Study tips lang is siguro is magbasa-basa ka lang advanced ganon study. Lalo na sa chemistry, sobrang hirap ng mga ibang terms dun and ang daming problem solvings, ganun po. Thank you, ate. Ako po si Giwar Tabudlong from Liped 1C po. Siguro yung STS po, Science, Technology and Society. So with that, any study tips sa mga kapwa nating estudyante na nag-struggle din sa kanilang core subject? Kung kaya ng iba, edi congrats po. Ay, iba ka talaga, kuya. Thank you, kuya. John Mark Kilang po, and we are from the AB Political Science first year. Ikaw pa, ate. Fundamentals Political Science. Fundamentals in Political Science. Ay, wow. Tapos, any study tips po sa mga kagaya nating estudyante na nag-struggle din sa kanilang core subject sa ngayon? Pray po. Kaiba, ate. Ikaw naman. Don't cram, review, and recall. Wow. What you kaya? Like what she said, do not cram your requirements, and if your body feels to rest, have some rest. Mula rito sa Cagayan State University, Carig Campus, ako si Romel Cabildo. Abangan niyo muli ako sa susunod na episode ng Spill Mo Na Yan, CSU1! Sa pagkamit sa programang Makakalikasan, nagpapatuloy ang operasyon ng Bamboo Sanctuary bilang isa sa mga proyekto na sagot sa suliraning pangkapaligiran. Ating balikan ang istorya na ihahatid ni Azazel Ero para sa kwentong Tatak CSU1. Mapapatingala ka na lang talaga sa taas nito. Sa haba, tindig at tibay, kahit sino, akalaing ito ay puno. Ngunit, alam niyo ba na ang kawayan o bamboo ay hindi isang puno, kundi kabilang ito sa pamilya ng grass o damo? Sino mag-aakalang ang ganitong uri ng damo ay maaari palang magtatag ng proyektong Mistulang Paraiso? Mula sa pagtatanim ng kawayan hanggang sa pagbuo nito bilang materyales ay inyong matutunghayan sa pinagmamalaking pook destinasyon ng CSU Gonzaga Campus, ang Bamboo Sanctuary. Ang Bamboo Sanctuary nagsimula nung pagdating ni Dr. Froilan Pacris. Nung nakita niya na marami kaming tanim dito sa CSU na bamboo, doon nag-conceptualize kami na ang magiging niche program namin ay bamboo. Kaya naging mangrove bamboo-based agroforestry kami. Matatagpuan sa loob ng Bamboo Sanctuary ay ang Bamboo Cafe. Isang kapihan at tanggapan ng bisita sa lugar na nag-aalok ng payapang kapaligiran at espasyo para maglibang, kumain at mamahinga. Sa paligid nito ay makikita ang state-of-the-art na mga kubo na tinatawag na Bamboo Village. Matitibay, eco-friendly at lokal ang pagkakagawa. Isang makakalikasang istruktura na bagay upang ma-relax. Ang sanctuary kasi is a joint project. Lahat ng mga department, lahat ng mga estudyante, mga faculty, lahat ng mga tao dito involved sila. Dati wala yung mga kubo-kubo na yan. Pero ngayon may mga ano na kami, may mga ibang amenities na just like yung mga bahay kubo na bago ngayon. Maliban dito, ipinapakita rin sa Bamboo Sanctuary ang gin banks at bamboo setum. Dito'y tinatanim, inaalagaan at pinaparami ang 46 species ng mga kawayan sa CSU Gonzaga. Mula sa malalaki hanggang sa dekoratibo at ornamental nitong uri. Alam natin na ang kawayan o bamboo ay ito ang tinatawag na tree of the future. No? Alam naman natin ng ating bundok ay unti-unti nang nawawalan ng punong kahoy. Kaya ang future ng construction company, furniture company ay bamboo.
Ang pagkakatatag ng kawayang lipunan ay dahil sa yaman na ipinapamalas ng mga taong nakikilahok rito. Ito po ay bukas, hindi lamang sa mag-aaral, hindi lamang sa mga empleyado ng Cagayan State University, bukas po ito sa publiko. Pwede po kayong pumasyal dito para i-enjoy ang aming pasilidad, mamasyal sa aming kawayan, mag-aral tungkol sa kawayan. Ang patuloy na pagbukas ng Bamboo Sanctuary hindi lang para sa CSU Gonzaga, kundi pati na rin sa publiko ay hudyat na mayaman ng proyekto sa produkto, serbisyo, lalong-lalo na ang layunin nitong makatulong sa ating kalikasan. Sinasabing nagmula ang buhay sa kawayan sa katauhan ni na malakas at maganda. Ngunit, gaano nga ba katotoo ang kanilang balibalita? Gayunpaman, ang isang makabuluhang alamat na ito ay hindi hadlang upang bigyang katauhan ang nasabing proyekto. Ang ilang taong pagtindig ng Bamboo Sanctuary ay isang produkto ng malakas at magandang pundasyon. Isang susi upang makamit ang isang lipunang pangha-bambuhay. Ako po si Azazel Ero, ang inyong kaagapay para sa kwentong Tatak CSU1. At yan po ang kabuuan ng ating edisyon ngayong buwan ng Oktubre at Nobyembre. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, lalong-lalo na sa ating University President, Dr. Urdu Haji Alvarado. Sa mga CEO ng iba't ibang campuses ng CSU at sa SDN Broadcasting Services. Muli, kami po ang inyong kaagapay sa paghahatid ng balita at informasyon. Mark Dave De La Fuente at Rachel Amarnes. Hanggang sa susunod na edisyon, dito lamang sa Kaagapay mo, CSU! Magandang araw at maraming salamat! Kaagapay mo, CSU.